Sa gitna ng malawak na karagatan ng pandaigdigang kalakalan, isang prutas ang tahimik na nagdidikta ng kapalaran ng mga bansa. Habang iniisip ng marami na ang saging ay merienda lamang para sa Pilipinas, ito ay isang estratehikong armas na ginagamit sa paraang hindi inaasahan ng marami. Isipin mo ang isang senaryo kung saan ang isang simpleng cargo ng prutas ay nagiging sanhi ng tensyon sa pagitan ng magkakapitbahay sa Southeast Asia. Ito ang realidad ng relasyon ng Pilipinas at Brunei kung saan ang mga saging ay hindi lamang pagkain kundi isang tool para sa diplomatikong pressure. Habang ang mga port sa Brunei ay nakakaranas ng matinding kakulangan, ang mga dambuhalang barko mula sa Davao ay patuloy ang paglalayag patungo sa malalayong lupain ng Brazil at Italy. Isang kabalintunaan na ang mga bansa sa kabilang panig ng mundo ay tila mas pinapaboran kaysa sa sariling kapitbahay sa ASEAN. Ang mga plantasyon sa Mindanao ay hindi na lamang mga bukid, kundi mga sentro ng kapangyarihan na nagpapatakbo ng bilyong dolyar na industriya. Dito nagmumula ang supply na kayang magpabagsak o magpaangat sa ekonomiya ng isang maliit na bansa, depende sa kung kanino ito ibebenta. Sa mga nakalipas na taon, nakita natin ang pagbabago sa pulisiya ng Pilipinas kung saan ang export quality na saging ay nagiging bahagi ng mas malawak na laro ng geopolitics. Ang paghihigpit sa Brunei ay hindi lamang usapin ng pera, kundi isang mensahe tungkol sa respeto at regional na kooperasyon. Samantala, ang Italy ay unti-unting nagiging isa sa pinakamalaking merkado ng Pilipinas sa Europa para sa mga premium na Cavendish bananas. Ang pagpasok ng teknolohiya sa agrikultura ay nagbigay daan upang ang mga prutas na ito ay manatiling sariwa kahit dumaan sa mahabang biyahe sa dagat. Maging ang Brazil, na isa ring malaking producer ng saging, ay nakakahanap ng rason upang kumuha ng supply mula sa Pilipinas para sa particular na mga variety. Ipinapakita nito ang husay ng mga Pilipinong magsasaka at ang advanced na sistema ng logistics na ating binuo sa mga nakaraang dekada. Ngunit bakit tila pinaparusahan ng Brunei sa pamamagitan ng mga limitasyon sa trade habang binubusog ang mga bansang libu-libong milya ang layo? Ang sagot ay nakatago sa mga komplikadong kasunduan sa tariff, proteksyunismo at ang pangangailangang protektahan ang lokal na industriya mula sa panlabas na pressure. Ang bawat container na umaalis sa mga port ng Maynila at General Santos ay may dalang kwento ng teknolohiya at pagsisikap. Sa loob ng mga high-tech na cold storage facilities, ang bawat saging ay sinusuri upang masigurong papasa ito sa mahigpit na standards ng international market. Sa likod ng mga matatamis na prutas na ito ay ang makapangyarihang makinarya ng militar at gobyerno na sumisiguro sa seguridad ng mga trade routes. Hindi madali ang maging top exporter sa mundo habang binabalanse ang interes ng mga superpower at ang pangangailangan ng sariling mamamayan. Ang video na ito ay nakabase sa pananaliksik at mga available na sources. Ang layunin nito ay magbigay ng impormasyon at hindi upang kumontra sa anumang politikal na posisyon. Mahalagang makita ang bawat anggulo ng usapin upang tunay na maunawaan ang dinamika ng ating rehiyon. Ang trade dispute sa pagitan ng Pilipinas at Brunei ay madalas na nag-uugat sa mga sanitary at phytosanitary measures na nagiging hadlang sa malayang kalakalan. Habang ang Brunei ay nagnanais ng mas murang supply, ang Pilipinas naman ay nananatiling matigas sa pagpapanatili ng mataas na presyo at kalidad para sa kanilang mga produkto. Ang tensyong ito ay nagpapakita na kahit sa loob ng ASEAN, ang kompetisyon ay mas matindi kaysa sa kooperasyon pagdating sa mga pangunahing bilihin. So, sa kabilang dako, ang tagumpay ng Pilipinas sa Italy ay bunga ng agresibong marketing at ang pagpapakita ng superior na teknolohiya sa pag-iimpake. Ang mga Italian consumers ay handang magbayad ng premium para sa saging na galing sa Pilipinas dahil sa kakaibang tamis at texture nito kumpara sa mga galing sa South America. Ito ay nagpapatunay na ang distansya ay hindi hadlang kung ang kalidad ng produkto ay hindi matatawaran sa pandaigdigang entablado. Ang Brazil naman ay nagsisilbing isang mahalagang strategic partner kung saan ang palitan ng teknolohiya sa agrikultura ay nagaganap sa gitna ng kalakalan. Bagamat sila ay magkaribal sa ibang aspeto, ang pangangailangan ng Brazil para sa variety na matatagpuan lamang sa Pilipinas ay lumilikha ng isang unikong relasyon. Ang ganitong uri ng ugnayan ay nagpapakita ng maturity ng ating ekonomiya, kung saan nagagawa nating makipagnegosyo kahit sa mga direktang kakumpetensya natin sa merkado. Sa loob ng ating mga ports, makikita ang modernong military equipment na nagbabantay sa mga barkong lula ng ating green gold. Ang seguridad ng ating mga trade lanes ay prioridad ng gobyerno dahil ang anumang aberya rito ay nangangahulugan ng milyon-milyong pisong lugi bawat oras. Ang proteksyon ng ating mga export ay bahagi na ng ating national security strategy upang masigurong hindi tayo basta-basta maiipit ng mga dayuhang kapangyarihan.
Ang hinaharap ng industriya ng saging sa Pilipinas ay nakasalalay sa kung paano natin gagamitin ang ating leverage laban sa mga bansang sumusubok na limitahan ang ating pag-unlad. Ang saging ay hindi na lamang prutas. Ito ay simbolo ng soberanya, talino, at ang kakayahan ng Pilipino na magdikta ng takbo ng usapan sa mundo. Sa bawat kagat ng saging sa Roma o Brasilia, naroon ang bakas ng pawis at teknolohiya mula sa lupain ng Pilipinas na unti-unting nagbabago sa mapa ng mundo. Ang estratehikong paggamit ng mga sanctions o limitasyon sa export ay isang paraan upang ipaalala sa ating mga partner na ang Pilipinas ay hindi na isang passive player sa global market. Kung titingnan ang kasaysayan ng ating kalakalan sa Brunei, makikita ang mga pattern ng paghinto at pagpapatuloy na laging tumutugma sa mga mahahalagang diplomatic meetings. Ito ay isang sopistikadong paraan ng negosasyon kung saan ang ekonomiya at diplomasya ay naghahalo upang makamit ang pinakamabuting resulta para sa ating mga magsasaka. Sa bawat hakbang ng ating gobyerno, tinitiyak na ang ating mga likas na yaman ay nagagamit sa paraang magbibigay ng pinakamataas na respeto sa ating bandila. Ang mga plantasyon sa Davao at Cotabato ay sumasailalim na ngayon sa isang digital transformation kung saan ang mga drone at AI ay ginagamit upang bantayan ang kalusugan ng bawat puno. Ang pagunlad na ito ay nagbibigay sa atin ng kakayahan na makipagsabayan sa mga global standards na hinihingi ng Europe at South America. Habang ang ibang bansa ay nahihirapan sa peste at pabago-bagong klima, ang Pilipinas ay namumuhunan sa pananaliksik upang manatiling matatag ang ating supply chain. Ang ganitong antas ng dedikasyon ang dahilan kung bakit tayo ay pinagkakatiwalaan ng mga higanting bansa tulad ng Italy at Brazil sa kabila ng kompetisyon. Ang ating teknolohiya sa field ay hindi lamang para sa pagpaparami ng bunga, kundi para sa pagpapanatili ng ating dominasyon sa industriya. Hindi natin maaaring balewalain ang epekto ng climate change at ang panganib na dala nito sa ating mga pananim, ngunit dito pumapasok ang ating pagiging resilient. Ang bawat kalamidad ay sinusundan ng mas matibay na sistema ng irigasyon at mga variety ng saging na mas matatag sa baha at init. Ang kakayahang ito na bumangon agad ang nagbibigay sa atin ng kumpiyansa na mag-alok ng pangmatagalang kontrata sa mga malalayong bansa. Habang ang Brunei ay umaasa sa katatagan ng ating supply, kailangan nilang maunawaan na ang kalakalan ay isang two-way street na nangangailangan ng patas na trato. Ang ating pulisya ay malinaw. Ang ating mga produkto ay para sa mga bansang marunong rumespeto sa halaga ng ating paggawa. Ang geopolitics ng saging ay isang halimbawa ng soft power na ginagamit ng Pilipinas upang palakasin ang ating boses sa international arena. Sa pamamagitan ng pagkontrol sa daloy ng isa sa pinakaimportanting prutas sa mundo, nagagawa nating impluensyahan ang mga desisyon na dati ay wala tayong say. Mula sa mga boardroom sa Milan hanggang sa mga palengke sa Rio de Janeiro, ang tatak na Made in the Philippines ay nagiging katumbas ng world-class excellence. Ang tagumpay na ito ay hindi aksidente, kundi resulta ng isang planadong estratehiya na pinagsasama ang agrikultura, teknolohiya, at matalinong pakikipag-ugnayan sa ibang bansa. Patuloy tayong maglalayag, bitbit ang ating mga produkto, patungo sa isang kinabukasan kung saan ang Pilipinas ang nagdidikta ng sarili niyang tadhana. Sa huli, ang laban na ito ay hindi lamang tungkol sa saging, kundi tungkol sa dignidad ng bawat Pilipinong nagtatrabaho sa ilalim ng mainit na araw. Ang bawat export sanction at bawat bagong trade deal ay hakbang patungo sa isang mas malakas na ekonomiya na hindi kayang yanigin ng anumang pananakot. Ang ating ugnayan sa Brazil at Italy ay patunay na kaya nating sumakop ng mga bagong teritoryo sa pamamagitan ng kalidad at sipag. Habang ang Brunei ay nananatiling isang mahalagang kapitbahay, ang relasyong ito ay dapat na nakabase sa mutual benefit at hindi sa unilateral na mga kondisyon. Ang saging ng Pilipinas ay patuloy na magpapakain sa mundo, habang nagsisilbing paalala na tayo ay isang bansang dapat igalang at hindi pwedeng maliitin sa entablado ng global trade. Ang kwento ng saging ay kwento rin ng ating pagunlad bilang isang bansa na marunong gumamit ng kanyang yaman sa tamang paraan. Sa pamamagitan ng pagbabalanse ng ating exports, nagagawa nating protektahan ang ating mga lokal na industriya habang pinapalawak ang ating impluensya sa ibang kontinente. Ang pagpasok ng mga makabagong military hardware sa ating mga ports ay hindi lamang para sa depensa, kundi upang ipakita ang ating determinasyon na protektahan ang ating mga economic interests. Ang hinaharap ay maliwanag para sa agrikultura ng Pilipinas kung mananatili tayong tapat sa ating layunin na unahin ang kapakanan ng ating bayan. Sa bawat barkong umaalis, dala nito ang pag-asa ng isang mas masagana at mas makapangyarihang Pilipinas sa mata ng buong mundo. Siguradong marami pa tayong makikitang pagbabago sa pandaigdigang merkado, ngunit ang posisyon ng Pilipinas bilang isang banana superpower ay tila nakaukit na sa kasaysayan.
Ang ating diskarte sa pagpapakain sa malalayong bansa habang maingat na nakikipag-ugnayan sa ating mga kapitbahay ay isang masterclass sa economic diplomacy. Walang puwang ang propaganda sa diskursong ito, tanging ang mga numero, katotohanan, at ang ating tagumpay sa field ang nagsasalita para sa atin. Ang saging ay mananatiling ating armas, ating pagkain, at ating tulay patungo sa isang mas matatag na bukas. Maraming salamat sa inyong panunood at pag-unawa sa mas malalim na kwento sa likod ng prutas na ito na ating ipinagmamalaki sa buong mundo. Maaari nga mong i-check ang pinakahuling data ng PSA tungkol sa banana exports upang makita ang aktual na volume na napupunta sa bawat bansa.